Sino nga ba ang pinakamagandang Pilipina na inilaban sa Miss Universe Beauty Pageant mula kay Venus Ra Ira? Hello Rowalas, mabuhay! This is Kate Salartayan. Welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Kate Salartayan, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ayun! Siyempre, may nagtanong sa akin ng bonggang-bongga. Actually, hindi lang siya isa. Marami silang nagtatanong sa akin kung sino daw, yung mga bagets lang siguro to Pero, sino daw sa akin, para sa akin, yung pinakamagandang Miss Universe Philippines na inilaban sa Miss Universe since 2010. Diba? I-rank ko daw sila from 1 to 16. Nakakaloka. I-rank ko 1 to 16. Eto guys yung pag-rank ko based to sa standards kung paano ako tumingin sa beauty ng mga girls. Kung hindi ako nagandahan sa mga favorite ninyo, pasensyahan tayo. Hindi tayo hindi tayo parehas ng mata. Kung hindi kayo nagandahan sa number 1 ko, pasensya din. Respeto, di ba? Kasi beauty is very subjective. Tandaan ninyo yan guys ng bonggang-bongga, magkaiba tayo ng taste, standard when it comes to beauty. Kung tanungin nyo naman ako kung sino si ganito, pang ilan si ganito, so eto na nga, sasabihin ko na sa inyo ang aking 16 to number 1 since Venus Ra noong 2010, kung sino ba ang pinakamaganda. For sure, hindi pasok dito si Charlene Gonzalez kasi siya ang pinakamaganda para sa akin. Yes, kasi 1994 pa naman siya. Pero ang sabi kasi lang from 2010 to 2025. So, number 16 sa aking listahan. Kakaloka. Maloloka ba kayo? Michelle Marquez D. Siya ang number 16 ko from 2010 to hanggang ngayon. Maganda naman si Michelle D. Pero not my type. Not my type as Gazel Ortega, as ano ba tawag doon? My personal not my type, pero very nice ito. Pero wala naman tayong pag-uusapan doon when it comes to performance at saka sa eksena ni Michelle Marquez D. Pero number 16 siya sa aking listahan. My number 15 sa aking listahan is Maria Venus Ra. I'm not a fan of Indian beauty. Promise. I don't know. Kahit na isa siguro sa favorite ko ay Indian na si Lara Dutta. Pero sa performance kasi at saka sa the way na pagkababae niya ako nag-judge as a best Miss Universe si Miss Lara Dutta. Kahit Indian siya. Pero I'm not a fan talaga ng Indian beauty. Siguro maybe somehow hindi lang talaga ako fan. That's why Maria Venus Ra sa akin number 15. My number 14 sa aking listahan, Janine Togonon. Nakita ko siya in person simula nung hindi pa siya nanalo ng Binibini Pilipinas Universe. So, I don't know. Ewan. Hindi lang ako fan, pero nagagalingan ako sa kanya at nabubonggahan. That's why na panalo naman talaga si Janine Togonon sa Miss Universe, di ba? Pero nilagay ko lang siya sa akin number 14. Number 13 sa aking listahan, Ariela Arida. Si Ariela naman, maganda naman siya. Maputi, iba yung beauty niya in person kaysa sa TV or sa monitor. Hindi siya masyadong telegenic. Hindi siya telegenic. Unlike Janine Togonon na ang ganda-ganda niya sa TV, tapos iba din siya sa personal. Pero maganda din naman talaga si Ariela. Kaya niyang kumabog. Kumbaga, magsa-stand out talaga si Janine pag mga katabi niya ay mistisa. Or si Ariela pala.
kung mga katabi niya ay mga mestiza or mga Latina, mga stand out talaga yung beauty niya. Kasi nga, dahil sa merong ino-offer ang kanyang beauty na bonggang-bongga. Pero sa standards ko, number 13 lang siya. Number 12 sa aking listahan, Rabia Mateo. Actually, sabi ko kasi inyo guys, hindi ako fan ng Indian beauty. Pero maganda naman siya. Hindi lang ako sa standard ko bilang Geisel Ortega as a beauty pageant fan. I'm not a fan of Indian goddess. Ganon. Pero wala namang akong question doon sa face value at saka face card ni Rabia Mateo. Number 11 sa aking listahan, MJ Lastimosa. Kumbaga personality, panalo to si MJ. Kung hindi to beauty, panalo to si MJ sa akin. Number 1. Personality. Best in personality. Number 1. Pero beauty kasi. So, I go for ano lang. Number ano lang si MJ Lastimosa. Number 11. My number 10 sa aking listahan, Catriona Gray. Typical mestiza kasi siya eh. Nandun tayo kaya nanalo siya ng Miss Universe kasi ang galing, matalino, everything, o diba, matangkad. Pero when it comes to beauty, hindi siya kakunti ko. Parang hindi siya yung standard ng beauty na hinahanap ko. Pero kaya niyang kumabog when it comes to, kasi dahil sa matangkad siya at talagang sweet and ano lang yun, ang lakas ng dating. Yan, sa datingan tayo kay Catriona Gray. Pero when it comes sa type ko na beauty, medyo mababa siya sa aking listahan. My number 9 sa aking listahan, Rachel Peters. Ganda. Maganda si Rachel Peters. Mas nagagandahan ako sa kanya kaysa kay Catriona Gray. Lalong-lalo na sa cookies, sa itsura, lalo na in person. Mas beautiful siya. For me lang naman. I don't know para sa inyo. Pero but for me, better si Rachel Peters kay Kat ng bonggang. When it comes talaga sa standard of beauty ko. Paulitin ko ha, wala akong pakialam sa standards ninyo. Wala akong pakialam sa standards nila. Ang akin ay standard ko. Ang arte, diba? Kala mo naman may beauty ako. Nakakaloka. Diba? Tinanong niya ako, sagutin ko lang naman. O, ganun lang yon. Number 8 sa aking listahan, Chelsea Manalo. Yeah, ganda. Beautiful talaga. Maliit ang mukha. Parang wala ka nang pwedeng palitan sa kanyang mukha. Lalong-lalo na in person. Very beautiful talaga itong si Chelsea Ann Manalo. Lalo pag makita niyo sa personal. Gandang babae. Number 7 sa aking listahan, Pia Wurtzbach. Si Pia, hindi ko alam na, hindi niya siya yung masasabi mo, ang ganda-ganda ng mukha, gano'n. Pero iba ang dating ng mukha niya, yung naninipa. Ganon ang beauty ni Pia, yung naninipa, nanunuklaw, ganon yung klase na beauty ang pero si Pia. Kaya very striking, ang ganda ng mukha talaga. Tapos ang liit-liit, o diba, kavo. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7, o diba, dalawang Miss Universe, wala sa top 5 ko. Anong klaseng standard yan, Geisel? Charot lang! Siyempre standard ko to, wow, ilatag naman ninyo mamaya yung standards ninyo kung sino yung the best para sa inyo. Number, ang usapan dito ha, beauty guys ha, sa face card. Baka kung ano na naman yung pinagsasabi ninyo sa comment section. Hey, nanalo si Pia ng Miss Universe, number 5, 10 mo lang. Hey, nanalo si Pia ng number 7, walang ganon face card ang laban na natin dito. Nawala ako. My number 6 sa aking listahan. Sino ang aking number 6? Charota. Maria Maxine Medina. O diba? Alam mo, ang ganda talaga ng mukha ni Maxine Medina, lalong-lalo na sa personal. Iba kung yung beauty ni Pia striking, super striking sa kanya. Iba talaga yung niya, face value ni Maria Maika Maxine Medina. Kaya isa sa talaga siya, nagagandahan talaga ako facially. Si Maxine Medina. My number 5 sa aking listahan, Beatrice Luigi Gomez. Nakakasamid.
Nakakasamid yung ganda niya. Be, makita mo siya sa personal. Mapapa second look ka talaga. Hindi mo pwedeng, hindi ba, pag tiningnan mo siyang ganon, tapos bigla kang babalikan mo siya. Ganon ang klaseng ganda ang meron si Beatriz Luigi Gomez. Kaya kabog na kabog at pasok na pasok sa aking number 5. Number 4. O diba, nakanda. Sa aking listahan, Shamsi Supsup. Alam niyo ba guys, nung 2011, tapos nanood ako ng Binibining Pilipinas. Nung nakita ko siya, alam kong siya yung mananalo kahit alam ko sa puso ko na si MJ. Si MJ Lastimosa kasi yung kalaban niya. Ngayon si MJ Lastimosa yung kabugera. Pero nang dahil sa sobrang ganda ni Shamsi, talagang kahit di kabugera to si Shamsi sa Binibining Pilipinas, kahit si MJ yung kabugera, si Shamsi talaga ang ganda ng mukha. Talagang kung basta maganda ang face, ang liit-liit pa, yung hindi nakakaumay, gano'n, nakakaloka. Kahit na hanggang ngayon, di ba, bagets pa rin siya tingnan kumpara sa mga sister niya at saka sa mga Miss Universe Philippines na mga kasabayan. Kakaloka, di ba? Ganun talaga siya kaganda. Ganun talaga ako nagagandahan kay Shamsi. Next, number 3 sa aking listahan, Maria Atisa Manalo. Ganon din si Atisa. Iba kasi siya sa personal, iba din siya sa picture. Nakakaloka yung beauty niya. Nakakawindang. Pati as in, talagang pag tinitigan mo kasi si Atisa, parang manika talaga. Munyika talaga yung mukha niya. Ano bang mali? Ano bang mali? Ano ba? Mapapaganon ka? Mapapakwesto ba sa sarili mo? Sana all. Mapapaganon ka. Nakakawindang. Yes, si Maria Atisa Manalo. Next, number 2 sa aking listahan, Celeste Cortesi. Si Celeste Cortesi din naman. Pareha sila ng level ng beauty ni Atisa. Yun nga lang, yung kay Atisa, manikaan. Yung kay Celeste, Diyosa talaga yung lola mo. Diyosa siya. Diyosa ng kaganda. Ang ganda talaga. Yung ay my gosh. Talagang, basta. Very, lahat. Pag nagsama, striking, makamandag, naninipa, ganon yung beauty ni Celeste Cortesi. Kahit na El Tocuyo sa Miss Universe. Kahit na El Tocuyo sa Miss Universe, pero grabe talaga si Celeste Cortesi when it comes to face card winner. And of course, ang aking number 1 sa aking listahan sa pinakamagandang Miss Universe Philippines na nilaban since 2010 kay Maria Venus-Ra hanggang dito kay Maria Atisa Manalo, Gazini Ganados. Ay puryagaba sa beauty ni Gazini. Kumbaga, kung wala ka nang may Diyosa nga, di ba, si Celeste. Tapos itong si Atisa ay Munyika. Pinagsama mo lang yun. Diyosa at saka Munyika, mapupunta kay Gazini Gana. Ang ganda niya talaga, be. Sa personal, ang ganda-ganda talaga ng lola ninyo. Yung bone structure, yung panga, pa-cheekbone, everything. Everything. Tapos gusto ko yung kulay niya, hindi maputi, maitim-itim, kayumanggi. Parang kayumanggi kasi, pero hindi naman kayumanggi. Medyo pale na kayumanggi. Charot lang. Nakakaloka. Ganun talaga kaganda si Gazini. Very talagang nakakaloka. Ganun may perspective lang yan Choice ko yan sa standards ng beauty na talagang gustong-gusto ko sa isang beauty queen. Kayo, sino ang pinakamagandang mukha since 2010 hanggang 2025 para sa inyo? I-comment down below lang nyo. Hindi ko kayo magdi-disagree kayo dyan. Bakit? Mata ba ninyo yung mata ko? Charot lang. Siyempre, may kanya-kanya tayong taste when it comes sa beauty. So, wala tayong pakialaman. O, diba? Sinishare ko lang naman ang aking observasyon at ang aking standards of beauty na tinatawag na, diba? So, ayun, i-comment down below lang din ninyo kung sino ang nabobonggan kayo at nagagandahan kayo. Huwag kayong mag-violent or action dyan kasi wala kayong karapatan. Kasi mata ko naman yung tumingin, hindi mata nyo. O, diba? Kaya i-comment na ninyo
kung gusto ninyo ay number 1 yung mga gustong mag number 1. Charot lang. Ano daw? Ayun, there you go guys, at maraming salamat po sa suggestion. Sa susunod kong vlog, ipaalam ko rin sa inyo kung sino para sa akin yung mga pinakamatalinong Miss Universe Philippines since Venus Ra hanggang kay Maria at Lisa Manalo. Maraming salamat. This has been Giselle Ortega. Paalam!